Kung Pinoy pampalamig lang ang usapan, ano pa nga bang maghahari-harian? Halo-halo kayo riyan! Saan man kasing sulok, panigurado, may nagtitinda ng halo-halo. At sa likot ng isip ni Juan, ang halo-halo, hinaluan na rin ng pakulo. Na ultimo international desserts, perfect na rin daw ihalo rito. Mga ka-wonder, familiar ba kayo sa bingsu ice dessert ng South Korea? Ito yung dessert na madalas bida sa mga K-drama. Para sa mga Koreano kasi, ito raw ang version nila ng halo-halo. Flavored shaved ice na may yummy toppings ang kadalasang sahog ng bingsu. Kaya unang tingin pa lang talagang katakam-takam na. Strawberry, mango at chocolate ang common flavors ng bingsu. Pero dito sa Alabang, ang Korean bingsu may paandar na Pinoy flavor. Ito ang bingsu halo-halo. Pakulo ito ng ka-wonder nating si Ma'am Aleha, na grade 10 teacher sa umaga. Businesswoman naman pagkatapos sa eskwela. Nung una, ordinaryong halo-halo lang daw ang tinda niya. Nung nag-post yung anak ko ng halo-halo, may mga natuwa, may mga nasarapan. Meron kaming isang comment doon na solid ang sarap pero walang originality. Nag-isip kami talaga kung paano kami magiging original sa paningin ng tao. Sa paghahanap ng pakulo online, pikit mata niyang binili ang ice shave machine na ipinangutang pa raw niya sa kapwa guro. Ang presyo raw kasi nito aabot lang naman ng 50 to 100,000 pesos. Gumawa na lang po ako ng paraan, nangutang po ako ng pera sa mga ko-teacher ko. Pinangutang ko na yung bonus ko ngayong May. Dito na raw nagsimula ang bingsu halo-halo journey ni Ma'am Aleha. Kung saan ang mga sangkap ng Pinoy Pride halo-halo, nilagyan ng espesyal na yelo na ipinagmamalaki ng Korean bingsu. Ang laking tuwa niya nang pumatok ito sa mga mamimili. 70 pesos ang halaga kada baso ng bingsu. At sa isang araw, nakakabenta lang naman sila ng hindi bababa sa 300 hanggang 500 cups. Suma total, kumikita raw sila ng 35,000 pesos kada araw. Awa ng Diyos, 1 linggo na lang ROI na ako. Mga ma'am, bingsu halo-halo! Di ba sa init ng panahon ngayon, so nagka-cancel ang pasok. So ito yung ano namin, paborito naming hobby, ang umorder ng bingsu halo-halo ni Ma'am Aleha. Next po, for my po. Mga ka-wonder, magandang buhay. Ngayon, papakita namin sa inyo yung proseso ng paggawa namin ng bingsu halo-halo. Andito po tayo sa station na kung saan ay nagpapahid po muna ng ube sa mga baso. Susunod naman po mga ka-wonder, nandito naman po tayo sa kung saan po ay maglalagay na po tayo ng ating mga ingredients. Ang malinamnam, pino at kulay keso nitong yelo, espesyal dahil gawa sa gatas. Isinisiksik ito sa kada baso saka pinaiibabawan ng ice cream, leche flan, langka at halaya. Pero takaw atraksyon dito, ang kulay ube na ipinalilibot sa kabuuan ng baso. Napasarap talaga ng halo-halo dito sa Balay Bagnet. Kita nyo naman, sobrang sulit. Punong-puno ng sahog, may ice cream pa. Counting trivia mga ka-wonder, alam nyo ba na mas mainam daw na ube kaysa sa kamote ang isahog sa halo-halo dahil mas malasa at matagal itong masira. At para mas lumitaw ang kulay ng ube, matapos ilaga, mano-mano itong kakayurin bago gawing jam. Kahit mainit po yung panahon, pumipila po talaga kami dito sa halo-halo kasi
Masarap po yung halo-halo. Yung yelo po nila may halong ano na po, gatas. May ice cream pa po sa ibabaw. Alam po namin na dito sa Muntinlupa, kami lang po yung kauna-unahang merong infusion ng bingsu and halo-halo. Tikman na ang Bingsu Halo-Halo!